hours na yung data natin sa direct seeding na madalang 20 kilos per hectare from direct seeding, kung hanggang saan yung kaya niya. Ayan na, bumuka na. Wala na, bumuka na. Kabilis, kanina walang bumuka, ngayon uminit, bumuka na. Nakaramdam na, dami. Ito naman yung magpapahina ng kon natin. Kanina wala pa, kabilis, nakaramdam ng sikat ng araw. Ngayong alas 12 mag-alauna ay bumuka. Mayroon pang 2 hours na lalagpasan natin. Sana'y walang malalaglag. Kung maraming malaglag dyan, patay tayo. Bawas ng ilang porsyento. Yung mangingitim, automatic yan na yun na yung mga nabaog. Ngayong strong wind, may pabusok ng hangin. Okay, alam nyo na sa susunod kung ano yung cause ng sterility, yung pagkabaog sa lubong ng malakas na ulan, ating na opening and closing, spikelет, at yung naka-open siya na strong wind. Yun yung mga kwan. Tapos yung walang tubig na masipsip, yan yung mga cause dun sa flowering stage. Causes ng pagkabaog sa flowering stage pa lang ay nabaog na. Kaya nung green feeling ay wala talagang laman, hindi talaga laman. Okay? Mabuti kung hindi na lang sana sisikat yung araw kahit mahangin. Ayan, mapapagpag po yung palay po natin, lalo't napakatangkad. Grabe, hindi tayo mapagbigyan. Wala tayong magagawa kung panahon ang kalaban po natin. Stress, yan ako na ang alikabok, yan galing doon yung alikabok, pumunta pa dito sa lakas ng yan alikabok, hindi nyo mapapon pero maalikabok galing doon sa daanan. Kasi sikat yung araw, kabubuka, ayun nakabuka na. Wag masisira. Grabe. Kahit anong maganda, pinakamagandang ginawa natin kung sisirain ng weather ay wala tayong magagawa. Lahat ay ang tatangkad ng mga palay ngayon, lalo yung mga transplant na may katangkaran talaga. Dito yung dadanasin, lalo dun sa pinaka-upland dyan sa mga ibang barangay, mas malakas po dyan, mas mataas na bahagi dyan, parte dyan sa Ulango, Holy Friday to Manano, at dun kahit dun sa Quezon ay malakas po ang hangin dun, mataas po dun. Burol, grabe ang hangin. Hindi na lang malamig ang panahon. Bali chinik ko kanina dun sa harap ay hindi bumuka. Okay, medyo safe yan. Kung ganyan na walang bumaka dahil makulimlim, hindi naabot yung talagang init sikat ng araw na para bumuka. At mailamig kasi yung hangin. Ito
Ito oh, ang tatangkad dito oh, tignan nyo, maglalaging na dito sa likod. Yan yung mga porsyon na malambot talaga yung lupa. Okay. Medyo malakas yung hangin. Yan. Tinicheck ko, walang bumuka. Ayos, medyo safe kahit na kon na uulan. Ay walang masasalubungan. Diyan oh, naglaging na diyan oh. Masyadong malambot. Meron man tayong ganyan yung mga dating kon na mga malalambot. Kaya AWD gagawin natin na sa susunod ay AWD na pag tapos na tayo sa may tubig dyan, tapos na tayo sa flowering. Yan, sa sapaw bibilang lang tayong 5. AWD na tayo para hindi may time na hindi siya lalambot na masyado yung lupa at medyo matangkad. Yung palay natin hanggang dibdib yan, hanggang dibdib na yan, ganyan, ayan, hanggang dibdib na karamihan dyan. Tinitignan ko, yun din yung malambot, medyo nakaganyan na. Kasi yan ay hindi naman ganun na na-transplant na masyadong malalim. Nakaibabaw lang siya, tinabunan lang ng konting kuan, tapos tinabunan ng earthworm. Tapos yung kanya matangkad, ay pag mabigat yung uhay ay talagang gaganyan. Pag na kaya AWD, importante yung AWD kasi ang tangkad ng palay po natin. Ayan no, tignan nyo kung gaano katangkad yung palay. Mahaba, ayan no, mahaba yung lumabas. Yan, kanyan 1 feet yan. Uhay lumalabas na. Yan, mga na lumabas na. Tignan nyo, halos na kung may sikat lang yung araw sana eh, heading na tayo. Yun lang, naihulip na yung kanya no, naihulip sa gilid pero lumalabas na rin. Araw lang ang pagitan. Diba? Kahit dikit-dikit dito oh. Ito yung dinoble ng drone. Doble talaga yan eh, ang dami. Mahaba uniform. Napalabas natin yung uniform pero once na hindi natin yan napatangkad, hindi natin tinaimingan yung kanya. Oh, ayan oh. Haba. Hindi pa nagpuli. Exert. 12 inches yan. Dito yung kanya. At least lumabas yung kanang pinaka-safe sa atin ay ang maganda. Hindi bumuka. Tignan nyo ang daming puno nito. Ang lumalabas pati sowi ay parehas ang sukat. 8 inches to 9 karamihan. Basta yung ginanyan ko 8 inches, sumobra 9 inches, 8.5 to 9 inches. Diba? Ang healthy lang ng kulay ng palay natin, ng palay. Hindi ganun na malambot. Walang bumuka. Kita niya? Hindi pa nag-exert to. Dapat nag-exert yun oh. Hahaba oh. Ito yung kano. Halo. Tignan nyo yung lalaki. Yung malalaki. Punik ka. Kunin kaya natin to. Sarap yan. Dami. Para makita nyo. Ang diskarte pag may portion na gaganyan tayo ay yung dati hindi na natin tatalian, ipasak natin na ganoon. Okay, dahil malambot doon banda, pwedeng itusok na lang yung ginawa natin noon doon. Yung ginawa natin doon sa likod doon sa bigiri doon. Kaya yun yung pamamaraan natin, hindi na yun tali-tali, matagal pa yun. Itong palay. Grabe. Walang flowering ngayon ha. Sarado. Anong oras na? 12:43. Ito, di nakalabas na ito. Ibig sabihin ito, hindi ko nahulipan ito banda. Doon banda sa likod niya. Basta yung mga nahuhuling
medyo late kasi tayo. Ay 1 to 2 days lang. Halos naglalabasan, no? Bungkal hulip naman kasi yung ginawa natin. Pero once na transplant shock, yung hinulip natin ay at matanda na, ayun yung 7 to 10 days. Mahuhuli na 7 to 10 days na yun. Kaiwasan ninyo na may transplant shock. Kaya yan, kahit na matanda na nating inulip, ay halos araw lang yung pagitan. Ito naman yung mga hindi na ihulip. Litaw na. Eh na, tignan nyo, ang dami na. Diba wala lang nung nakarang araw dito. Sapaw na tayo. Heading na talaga. Kung nakaw, sumikat yung araw na. Yan ang di maganda. Sumikat na yung araw. Magbubuka. Buti may lamig pa. Kung wala yung lamig, may bubuka dyan. At masisira yung kuwan natin. Ganyan nyo. Kalalaki na. Lumabas na yung mga malalaki. Pansinin nyo. Yan Yan yung pinaka hindi maganda na magpapahina po ng ani ng mga farmers. Okay? Yan yung sisira kahit na tignan nyo malapit na tayo sa katotohanan. Kung hindi tayo pagbibigyan ng kalikasan, sisirain ng kalikasan, bagyo man yan or naka-open yan, biglang umulan, ay wala tayong magagawa kung hindi tayo napagbigyan. Dami na, sa gilid. Pansinin nyo, araw lang yung 1 into days lang ang pagitan. Talagang kon na tayo. Itong week na to, sinabi kong sasapaw, sakto na 1 week mula nung panical exertion. Halos hindi pa aabutin kung maganda lang yung sikat ng araw, dumiretso ay hindi tayo abutin ng 1 week or okay na yung 1 week. Importante hindi natin inabot yung 14 days na naglalaro. Ganun yun, pag obserbahan nyo yung palay ninyo sa next itong cropping na to, naglalaro, ang tagal nyong magpakuan, mayroon kayong kulang na sustansya. Okay? NPK, N, tsaka K, at tsaka yung micronutrients kung inukulang kayo, kaya kailangan ay next cropping, alam nyo na, nandyan na, nailatag na natin. Sundan nyo lang yung matagal ko nang ginawa, since 2016 pa yan, ginagawa ko na kahit sa inbreed. Kaya magtataka yung mga nagkakaryada dito, ordinary na sako, compare sa mga katabi natin, may 48 kilos pa, average 50, 51, 52, 53, nahihirapan pa sa 54 sa track scale. Unlike pagpupunta sila dito ay talagang yung mga nagkakaryada ay medyo matanda na hindi nila kayang ibuhatin. Dalawa yung maglalagay sa kariton para ipunta doon, at alam nila na mabibigat, umaabot yan ng 58 to 60 plus kilos mahigit. Kaya nag-average tayo dyan ng 58 kung talagang yung ordinary na sako lang. Okay, mahirapan tayo sa dito lowland, mahirapan tayo sa hirap tayo dyan sa 60 na average. Yung tinimbang mo lang, tinimbang lang, nagtimbang ng isa, tapos in-average na yung mga umaani dyan na nakikita nyo sa social media, tapos in-average na, o di naka 10 tons, naka 11 tons, 12 tons, 13 tons, may 16 tons pa. Okay, may 65 kilos pa average ata na pinapakita dyan. Ay, wag na kayong maniwala kung dito sa Isabela yung mag-average ng 63 or 65, dahil wala yan. Tanungin nyo sa mga may reaper. Sa ordinary na sako dito, hirap pa yan sa 60 average. Okay, lalo dito sa lowland. Iba yung pagpapahinog doon sa EWD, doon sa medyo mabilis matuyuan konti, upland, kaysa dito sa lubugin. Mas magaan dito. Kung walang diskarte, kulang sa potassium, ay ayan yung mga ampaw na ani, yung hindi marunong gumamit ng mga potassium. Uniform, kita nyo yung mga lumabas. Big sabihin, kahit mag-average lang tayo ng kung 200 to 250,
yung mabibilang natin dyan or 200 lang, o di yung binilang natin dyan na 530, ang requirements para sa 200 ani sa direct seeding ay 400 to 500. Productive tiller na kailangan mabuo ay 100 to 120 greens ang dapat mabuo dun para maani yung 200 kaban. O dahil sa uniform na pabilis natin, sigurado naman yan na hindi lang 100 butil to 120 o mahigit pa. Ilan tayo sa susunod kung 200 or 300 man yan at naging uniform, di konti lang, madali lang natin buuin kahit yung kalahati lang. Okay, kahit matitira yung 30% ay maabot natin yung 200 kaban per hectare. Nandito tayo sa pinaka madalang, pinunta ko kayo doon, pupunta tayo dun sa gitna. Try natin, o yan ha, uminit na, ibig sabihin yan may bubuka. O lumakas na yung sikat ng araw, kaya tignan natin yan, yung ganyan masisira yan yung nag green feeling na ay magigitik. Okay, tara, sharing is caring. Tara doon sa gitna para makita, para wala tayong stick eh. Cut. Tara, dito naman tayo dadaan ngayon sa gitna. Huwag kang bumuka po please. Ayan o, sumikat na yung araw at bubuka. Huwag ka nang bubuka, bukas na lang. Wala o, may stress yung palay po natin ngayon. Grabe o, wala na, yupi-yupi na yung mga dahon. Yung pinakita ko kanina doon, manipis doon, dito tayo sa gitna. Dito talaga yung, yan o, pinuputol ng cricket, ang laki. More cricket. Ararawan. Ako, naglaging na dito. Ang lakas ng hangin. Hindi tayo makakako, no? Yan yung malalim noon. Ganyan lang, tatagilid lang. Kung talagang dadapa na yan, ay itugkol natin sa Ilocano. Ipasak natin, parang yung ginawa natin dyan, oh. May tumagilid din dan. Ganyan kalakas yung hangin. At pansinin nyo naman kasi yung palay po natin ay napakatangkad, 110 cm. Ibig sabihin to palay na to 109 to 118 cm ay talagang kung kukunin natin yung pinaka 14 tons na ani, pupunta tayo sa 118 cm na planting height nya. Ito mahigit kon na to, 110 cm ito, mahigit na sa talagang yan yung ganyan o, yung planting height nya. Ito to, banda kalalaki na naging buhay dyan. Yan yung pupunta sa 118 cm ito banda dito sa untreated po natin. Kaya hindi na tayo pupunta doon, lusak yung ano, hindi pa tumigas. Stress ang ating mga palay ngayon dito sa Isabela dahil ewan ko, meron ata low pressure dyan sa parte ng Visayas, kaya epekto ito ng yung low pressure. O yan yung kung na tayo, pumunta na tayo sa 5 yung LCC dahil umulan kagabi ulit. Pumunta na po tayo sa 5. Maganda dyan ay napaka-healthy pa rin. Ibig sabihin yan, uubusin yung N yan habang nasa flowering to green feeling. Aabot tayo, nasa 4 to 5 pa rin po tayo, hindi tayo lumalayo sa 4 to 5. Yung resulta na lang yung kukunin po natin ay tapos na yung data natin sa direct seeding na madalang 20 kilos per hectare from direct seeding, kung hanggang saan yung kaya niya. Ayan na, bumuka na. Wala na, bumuka na. Kabilis, kanina walang bumuka, ngayon uminit, bumuka na. Nakaramdam na, dami. Ito naman yung magpapahina ng kon natin. Kanina wala pa, kabilis, nakaramdam ng sikat ng araw. Ngayong alas 12 mag-alauna ay bumuka. Mayroon pang 2 hours na lalagpasan natin. Sana'y walang malalaglag. Kung maraming malaglag dyan, patay tayo. O, bawas. Ang ilang %?
Yung mangingitim, automatic yan na yun na yung mga nabaog. Ngayong strong wind, may pabusok ng hangin. Okay, alam nyo na sa susunod kung ano yung cause ng sterility, yung pagkabaog sa lubong ng malakas na ulan, ating na opening and closing, spikelет, at yung naka-open siya na strong wind. Yun yung mga kwan. Tapos yung walang tubig na masipsip, yan yung mga cause dun sa flowering stage. Causes ng pagkabaog sa flowering stage pa lang ay nabaog na. Kaya nung green feeling ay wala talagang laman, hindi na talaga laman. Okay? Yan na ang pantak niyan, hanggang tuhod lang. Tignan nyo kung gaano kalakas ang hangin. Talagang halos bibigay na. O yan yung kwan naman to, mapait. Masipag yung mga taga-saka, pero yung amo naman ang problema, hindi bigay yun nararapat sa palay, tinitipid. O yan naman yung atin, o talagang pagpag na pagpag. Buka yan, biglang sumikat yung araw. Tingnan nyo yung kulay ng palay natin ngayon. Grabe, dami na, oh. Tignan nyo kung gaano ka-stress yung palay po natin. Hanggang dibdib na ba yan palay? 110 cm, karamihan na dyan, lalagpas pa yan. Okay, dapat tumigil na kasi direct seeding tayo, bibigat yan. Kaya EWD na lang ang mangyayari. Patapusin lang natin flowering, EWD na tayo sa green feeling, dahil pag lumambot yung lupa, may portion na malambot dyan ay dadapa. Okay, hindi naman ganun na may plant siya. Kung ganyan na may hangin-hangin, dadapa lang konti na ganyan magsasay. At may paraan tayo doon. Itugkil sa Ilocano, kunin natin, hindi tatalian, i-baon. Galing, ha? Luwang. Nagahan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon, para matapos natin yung